may naamoy ako hindi maganda. Saan ka pa, kuya? Aray ko. Yari, banggaan pa nga. Yari. Anong nangyari? First vlog natin, may banggaan agad. Aray ko. Well, mukhang banggaan kasi medyo mahaba yung gasgas ng motor eh. Hindi ko alam kung klaro sa video natin kasi first time natin gagamitin tong nabili nating camera sa Tangkuro PH. Luma na tong camera na to. Ano na to eh, 10 or 11 years old na to nung nirelease. Mula nung nirelease, ngayon pa lang tayo nakabili. Marami namang gumagamit nito. Okay naman. Budget meal lang kasi tayo. Wala tayong pabili ng mga high end. Well, meron tayong Insta360 kaso lang masyadong risky kung gagamitin mo palagi. Alam mo naman, panahon ngayon, grabe ng dami ng mga tirador. Lalo na ganito, gabi. Medyo mga alanganin, mga dinadaanan natin. Kaya nag-decide ako na bumili ng isa pang camera. Yun nga lang, tight budget, kaya ito muna. Hindi ko alam kung magandang kuha, first time kong gagamitin kasi. At ayun na nga, meron pang disgrasya doon. Yung settings nito, yung stock pa rin niya. Hindi ko pa nakakalikot. Testing, as in testing, unang testing. Sana maganda. Medyo walang stabilization tong camera na to, pero maganda naman yung mga video ng mga nakikita ko. Kaya ito na lang din ang kinuha ko. Yung iba kasi na GoPro, simula yata sa 5, Hero 5, sobrang mahal lang adapter pa lang, nagkakahalaga na ng 2,500 to 3,000 plus yung camera pa. Aray ko. Kaya dito muna tayo sa budget meal. Hindi ko rin alam kung maganda yung audio natin, pero yung mic na gamit natin galing sa nabili natin sa kay Racing Boy. Mukha namang expert yung pagdating sa mga mic. Wow, sana all big bike. Aray mo. Yan na nga, hindi natin alam kung malinaw siya, pero magaganda yung review ng mga nakabili na dun eh. Medyo marami na rin nabibenta. Kaya tingin ko naman okay siya. Kaso lang wala siyang dead cat fur ba yun? Yung parang balbo na pang reduction ng noise. Pero malalaman natin yan. Wow, gusto magkaroon yan eh. Yung chin mount ko, yun pa rin yung ginagamit ko sa luma kong camera. Yun na rin ang ginamit ko, Telesin chin mount. Yung isa kasing ginagamit kong camera pang pinangda dashcam ko, Akaso Brave 4. Okay naman yung kuha niya, kaso lang yung field of view niya
parang ano lang, maliit lang. Tsaka yung isang problema ko doon, availability ng mic. Yung ista kasi niya hindi ganun pa ganda yung sound. Nilagyan ko na ng dead cut fur, pero ganun pa rin, maingay pa rin siya. Hindi ko alam kung ano, kasi pinahalot ko na yung buong mic, maingay pa rin eh. Pero yung quality ng video niya okay naman. Kaso lang yun, medyo luma na rin. Siguro 3 years ko na rin gamit. Pang dashcam lang talaga yun. Ngayon nag-decide akong bumili ng Insta 360 para sa mga rides namin. Pang sariling video lang talaga, kumbaga memories din yan. Kaso lang naisip ko rin, why not na parang parang vlogging style na lang din ang gawin ko. Kung may magka-interest, salamat. Kasi naisip ko, sayang din naman, ganun din naman. Mag-upload ka rin ng video, mag-edit ka rin ng mga video mo, edit, wala namang mawawala. Pero ang main plan ko talaga, syempre dadating ang panahon, di na tayo, or wag naman sana, gusto ko mag-rides pa rin. Sabihin na natin na hindi na tayo ganun ka-active mag-rides. At least kahit pa paano may mababalikan tayong memories, mga video natin. Kumbaga dual purpose na rin siya. Baka makatulong din sa mga ibang riders. Maganda. Tsaka for security na rin sa daan. Napakahalaga ng ganito, ng camera, lalo na pag bumabiyahe. Syempre hindi natin masasabi, mas maganda yung may pinanghahawakan din tayo. Tsaka isa pang kagandahan dito sa GoPro Hero 4 Silver, mga mura lang yung mga accessory. Tsaka availability, marami sa online, kaya hindi ka mahihirapan. Tsaka mura lang. Yun nga lang, syempre pros and cons talaga, lalo na pag mga ganitong budget. Nakuha ko pala sa tank puro tong camera 36 something, hindi ko matanda yung exact price nya, pero mga ganun, 36. Sale yun eh, alam ko sale yun, hindi ko lang sure pero yun, ang kadalasan kasi makikita mo dun 4 plus eh. Minsan nga 6,000, same ng unit na to. Ito rin yung saktuhan din, kasi meron yung isa yung walang screen. At least ito meron siyang screen, touch screen na siya. Kaya siguro best value. Masasabi kong best value sa pera. Tsaka ang isa pang habol ko dito, yung field of view niya medyo malawak. Hindi katulad nung luma kong camera na Akaso Brave 4, medyo narrow, parang narrow yung kuha ng video niya.
naglalagay ng maputing ilaw sa likod. Ewan ko lang kung anong klaseng trick yan. Okay lang naman pag mga ganito, pero pagka umuulan, matry mo yan, meron kang sundan yan. Ano ka eh, may hirapan ka eh, masisilaw ka eh. Parang nagmamagnify siya sa droplets ng ulan. Bawal sa ano nga, bawal nga yan, kaso lang wala ano, ewan ko, kawawa talaga yung ano, kasunod. Ano, pag maulan, mahina-hina mata mo, ay sigurado silaw pa dyan. Sana naman yung mga rider, huwag naman tayong ganyan, huwag tayong dumagdag sa mga kamote. Ang bababa ng tingin sa atin, simpleng rules, di natin masunod. Anyway, nga, okay, wala na tayong magagawa sa mga ganyan. Kasi tayo maya magalit pa sa'yo. Sige mga tol, hanggang dito na lang. See you on the next one.